Oo, kailangan kasi yung dito. Kailangan may open. Eh yung doon kuya, di ba bubuhayin natin yun? Oo, bubuhayin din yan. Mayroon din yan. Yan na oh. Kaganda. Excited na ako na maanuhan to. Bubungan. Uy, ayan mga ka-farmers, sa magandang buhay. Napakaganda ng view ngayon. Yan ang gustong gusto kong view ng Mount Arayat. Yung may konting ulap-ulap, makulimlim. Ay, patubig pala muna tayo mga ka-farmer. Ayan, sorry. Kailangan natin magpatubig muna. Dala ko na kasi yung yung may order tayong lechon, dalawa. So, ayan. Ma'am Cleopatra, marami pong salamat. Ma'am Cleopatra Valenzuela ng Orani, Bataan. See you soon, Orani. Tag-ulan pala. Pupuntahan natin yan. So, ayan, marami pong salamat. At patubig muna ako. Ayan na. Okay na. Naririnig nyo na ba? Tok. So, ayan. Punta na tayo. Laki ng hinahabol natin mga farmer. Pero once na napataas natin yan, hindi na po kagaya nung summertime na napakabilis pong maubos. Ang bilis bumabaw, hindi na po ganon. Kasi nga kagaya niyan, basa lagi yung lupa. So hindi na po siya ganon kabilis mag-absorb ng tubig. At the same time, yung evaporation kagaya ngayon ay hindi naman na ganun kalakas gawa nung hindi naman na po gaano mainit. Tapos nadadagdagan pa ng sundot-sundot na ulan. Kaya nami-maintain natin kahit papano. So ayan, silipin natin. Kanina galing ako ng palengke, nagpabili si Papa Yam ng lona. Para pang takip daw kahit papano. Sako lang yun. Lona sako. Ayun. Mga ibon natin tahimik pa. Ay, pumasok blue bar Ay, pumasok ng blue bar na yun Bakit? Yan. Yung Bermuda daw, sabi ni Brother Dan, lagyan daw ng buhangin, budburan. Sa US daw ganun ang ginagawa binubudburan daw ng buhangin. Ganun ba yun? Siguro para tumigas Kasi medyo kagaya ngayon, parang putik Ang ganda rin talaga yung yung artificial. Maganda sa mata. Uy, namumuha na yung bayabas dito Wow. Very good. Kaya hindi ko na pinaputol yan. Lilimlim na ang bibi. Ang laki-laki ng mga pugad nila doon. Ayaw nila doon. Loko-loko. Uy, patay tayo. Nagkikip ng tubig. Parang ayaw nang bumaba ng tubig So sino kaya ang mga pumasok? Kung nasa nag-aayos ng konting pilapil. Nakaabang lang po doon sa pag-aararo. Hindi ko pa nasisilip. Tapos ayan na si Junjun. Ayan pala si Jonard. Backup yan, backup welder din yan. Pinturahan na tayong unti-unti na yung process natin. Yung ikot na lechon, ayan. Ayan mga ka-farmer Pakita lang natin to. Ito, 2 beses na namunga ng ganito. Nahuhulog po mga ka-farmer. Pero siguro hindi pa panahon Kasi talagang malaki yan Baka hinuhulog niya pa. Hindi pa pwede. Kasi talagang malaki po ang bunga niyan. Ngayon may kanong linggo, may binalibag na naman si Rambo. Nahulog na naman. Pero ayan baka ito mabuo na ito. Ano po yan? Miracle fruit. Gagawa tayo niyan at iinumin natin. Linuluto pala ito. Tapos pipigain po. Sasalain mo. Yung iinumin mo mga farmer. Pero sayang naman yung di ba? Yung benefits ng miracle fruit. Ayan Ayan po ang ating miracle fruit. And
Yung lechon, umiikot. Kay Mama Cleopatra Valenzuela, marami pong salamat. 30 kilos. Kay ka-Farmer Anthony yan. Kaya, enjoy. Ayan, na-message ko na si Kuya Mitch pala, mga ka-farmer. Kasi, sabi ko kung free na sila, so hindi naman tayo nagmamadali. At least available na po for pawid. Ito medyo hindi pa na nabitin dito, pero okay lang yan kasi parang inuna nila ata yung asinta naman. Pero konti na lang eh. Walang ka-partner si Rizal, inuna na po yung asinta. Kaya lang may mali yata dito, magkakaltas yata sila doon. Masyadong tumaas na oh. Magkakaltas sila doon. Alin ang kakaltasan, yung dulo? Na John? Yung dulo ang kakaltasan? Kasi nga mataas na masyado, no? Yun lang pala, kakaltas ng kaunti. Jomar kasi nasa kusina eh. Kitchen boy na siya ngayon. Kami po ay gumagawa ng 10 kilo na sili, mga farmer. Chili paste. 10 kilo ng sili ang binili ko. Ayan, pinatulong din si Saysay sa sideline. Tapos si Kat, kasawa ni Nelnel. Mahirap kasi magbalat ng bawang. Sabi ko nga kay Bebe, bilhin mo na kasi yung magpambalat ng bawang para mabilis ka ako. Meron kasi pambalat ng bawang machine ba na i-shoot mo lang yung bawang, talagang nababalatan niya. So para mapabilis lang yung trabaho, kung magtutuloy-tuloy, meron na pala kaming Shopee, mga farmer. Hindi pa namin gaanong kabisado. So kung may mag-o-order man, hanapin nyo lang po yung ka-farmers chili garlic. Makikita nyo naman po yung logo ko doon ng marami kasi nagbebenta ng chili paste sa Shopee, no? So subukan natin muna yung Shopee and then TikTok shop. Tingnan natin para sa ekonomiya. Ayan. So type nyo lang po ang doon. So medyo nagtaas kami ng presyo sa Shopee kasi nga ang laki din pala ng malaki din pala ang kaltas ni Shopee, kaya palang yaman ni Shopee. Malaki din po ang hinakaltas niya. So ayun lang po. Siyempre mas makakatipid dahil sa shipping po, makakatipid kayo. So ayun, ka-farmers chili garlic crab ang nakalagay. Inaaral pa namin yung proseso kung kasi yung kinaganda niyan, GNT, pipick upin na lang po nila yan dito sa bahay. Basta kami nakabalot na, naka-ready na, pipick upin na lang po yan. So wala pong hassle. Tas ang JNT pa mabilis. Pero nagpasubok na rin si Bebe, may pina-ship shop sa Cebu naman po, may nag-try. So ayun. Tapos may kinakausap tayo na sa US naman daw, mag-re-resell siya. Asian products po ang kanyang produkto din. Gustong isingit yung ating chili garlic crab. So tingnan na lang natin, pag-aralan. Maraming salamat sa suporta ninyo. Ayan. Malay mo maging isang di ba? Di natin alam. Marami naman pong mga products na di mo akalain, 'di ba? Magbo-boom pag linoob ng Panginoon, di mapipigilan, sabi nga nila. Pag Diyos ang gumawa, walang makakapigil. So, tingnan na lang natin kung para talaga doon. Basta ako, kung ano man ang ideyang pumapasok sa isip ko, pinipilit natin na magawa. Yun, nakaganon pa pala yun. Galing talaga, oh. Ganon pala yun. Ang kahoy niyan, yung palochina, na lang, dito na lang yung may ganon. Yung dito, may takip yan, mga farmer, nakatakip na yan. Yung doon sa gitna ang may awang para may labasan yung hangin na mainit. At may papasok na fresh air din po sa Ganda.
Yan, happy birthday pala kay Rudolph Fisher. Nagpapabati siya. July 11. Happy birthday sa'yo. Nakumusta niya kasi yung kubo. Sabi niya, kumusta na yung kubo mo? Sabi ko, ayun, di ko pa pala nare-reply. Nakita ko kanina. Parang 4 agwas din po ang dating kakaroon siya ng pawid dito. Tapos may takip doon ng ibang design, maganda. So paikot, meron pa rin siyang 'di ba? Tapos ito, so ito ang kakaltasin, Sal. Konti lang kuya. Yung doon hindi na. Konti din po. Kasi wala siyang, hindi napapula yung kuya. Para finish buhos niya. Para papatong na yung paril lang. Oo, kasi tataas pa lalo, Paano yung gagrinder na lang? Mil kasi, nasinta ng mataas. Sabi ko nga ba't parang ang taas naman, kailangan natin ng tambak na sa bagay okay din naman kasi medyo tumaas dito pero parang tumaas naman ang gusto. Siguro open dyan kuya? Oo, kailangan kasi yung dito kailangan may open. Yung doon kuya, di ba bubuhayin natin yun? Oo, bubuhayin din yan, meron din yan. Oo, bubutasan na lang daw yan, sabi ni Junjun. Oh, kape muna. Okay na? Ayan so maglalagay ng gano'n. So ito si Jonah nagpuputol ng ito, aayusin natin to. Pati mga karimbuhaya matatanggal po yan. Ang matitira na lang ay pili. Pati mga sili na yan. So titingnan natin kung ano ang pwedeng ilagay natin dito para maging malinis yan. Para kitang kita talaga yung yung kubo. Itong rambutan, titira din natin yan mga farmer syempre. Basta yung karimbuhaya, replant yan, bagsak yan. Pwede nating isiksik sa mga gilid yan. Doon sa may taron o somewhere. Pwede pa natin maging magagamit ito future mga farmer, mga Ilocano, alam na alam po nila ito. Ito po ay ginagamit sa lechon manok kadalasan o lechon baboy na rin. Yung nagpagawa na sa akin ito, actually sa kanya galing ito. Ilocano siya na nakapangasawa dito sa Arayat. Sabi niya, tol, pwede ba akong magpalit yun sa'yo pero iba yung timpla, wag yung sa'yo. Dalan kita kanya, ilagay mo lang to sa tiyan niya. Tapos tahiin mo na, okay na yun, sabi niya. So ang ginawa niya, nakachap po itong maliliit. Isang container ng Skyflakes Tinimplahan niya po yun ng may bawang, may sibuyas din, tapos seasoning and salt, everything basta ako nilagay ko na lang po sa loob ng tiyan ng baboy. Bango rin nung naluto, mabango. Nakakain pa daw ito. Si ka Farmer Henry, alam niyan, Ilocano yan Ang laki na namang tingnan maganda na po mga farmer. Ayan, unti-unti malaking tingnan. Malaki po ang space na matitira dito sa gitna, kaya maganda din. Pwede pa yan lagyan ng kung anong pwedeng lagay dyan.
Ayan oh. Yan po yan. Dito. Sasagad na yan dyan sa gilid. Tapos bubuhayin yung kanal doon. Bababa na dyan. No. Dalawang patong yan. Kumusta pala yung mga tinanim nating lemongrass? Dito tinira no? Tinira ng gansa. Ha? Yun doon gumanda. Yung dito din gumanda din. Yung sa may ano. Maganda ngayon magtusok eh. Dahil tag-ulan. Ang kalaban lang dito yung ano. Gansa. Nakakulong na yung gata. Kawawa naman. Pagka gumanda-ganda ang Bermuda, papakawalan ko din yan. Hindi yan mamamatayan pagka walang damo. Damo kasi ang diet nila. Oh, damo. Di ko naman pinakakain yan. Puro damo lang. Pag nakulong na ganyan na matagal, baka manghina. Pina-recover lang natin yung ano, Bermuda. Pwede na palang magbubong. Oh, ito okay na to. Oo. Huwag sila na magko-control noon. Pag nakakapit naman na yung ano eh, okay na eh. Pwede na nga magbubong. Tinintay natin yung ano ni Kuya Mitch. Kasi ito after this, meron pa pong isang gagawin. Ayun oh. 2 days din ginagawa ni Junjun yan. Tama-tama habang nagbububong sila. Kasi 3 days daw po makukuha ito. Sabi ni Kuya Mitch, more or less. So tama-tama. Sa bayan na yan. Kapag nabubungan na, upuan naman na. Ayan o. Alin? Oh. Baka dito sa kabila. Saan ba ang hangin? Galing ata dito ang hangin eh. Nag-spray ng pang ano yan, pandamo? Amoy no? Baka madali yung kambing mo ha? Hindi naman kakainin ko yan. Ah, alam nila no? Magaling ano? Kambing ang hindi mo malalason. Baka dali no? Ah, Lang yung kambing pag pinain mo suka. suka. Tsaka Vicks sa ilong. Totoo ba yan? Vicks sa ilong? Hindi yata. Yung suka. Suka talaga. Amoy nga ano, amoy ano. Baka nag-spray sila dyan. Pare. Matatapos ni Junjun to ngayong araw. O baka mamaya before lunch lang o ano, masisimulan niya na din dito after lunch yung ano, kabilang side. Ito, graba-graba na din lang tayo dyan mga farmer. Syempre, hindi na natin sisementohin yan. Graba-graba na lang yan na makapal. Ito ang titingnan natin kung anong magandang gawin dito. Pwede rin graba-graba na din. Pwede din naman graba na lang. Dito na lang tayo mag-artificial. Bermuds. Daming ano, sampa-sampalukan na. Gusto to natin ate. Gahanap siya nito oh. Dami dito oh. Yan oh. Hindi ko ano to, papatira. Ngayong nag-uulan, ang bilis dumami. Ayan oh. Maraming sampa-sampalukan na. Ayan oh. Mas maganda pa rin po ito kaysa sa 4 Aguas mga farmer. Kasi pag inanalyze mo, yung 4 Aguas, although maganda, ang 4 Aguas po na tinatawag, yung design na gano'n yan, 4 Aguas yan eh. Matrabaho kung magwe-welding siya. At the same time, yung init po noon, walang labasan eh. Nasa ano, yung ventilation niya wala. Unlike dito, magkakaroon tayo ng ventilation dyan. Kahit papano, makilabasan po yung hangin, may pasukan. So,
dun lamang pa rin tayo. Kaya tingin ko best design na po itong ginawa namin. Yung anggi sa gilid kahit papaano may ano pa rin, di ba? Ayun. Saka matibay naman po ito. Matibay siya. Kakatakot lang dito sa bagyo, hindi yung mapadapa ng bagyo dahil matibay nga po yan. Ang nakakatakot lang dyan is yung akasya natin kung mabagsakan siya, di ba? Yun ang ano. Pero matibay mga ka-farmer. Ayun, masisira yung ano natin. Ayoko din naman pong puputol ito dahil malaking shade din ang nagagawa Malaking shade po nagagawa ng akasya na yan. Lalo na pagka talagang mainit. Makikita nyo pag pumunta po kayo dito 9 o'clock, yung tipong mainit na ang panahon, walang ulap, malilim po dito. Ang unang comment po ng mga pumupunta dito, ang presko naman dito. So kami kasi hindi na namin napapansin. Pero sila, ano kaagad, uy presko naman. Maganda dito, sabi niya sa'yo, maganda kasi presko. Yun po yung ano nila. So thank you din dahil naisipan namin tong akasya na ito. Oh. Yan na kaganda. Excited na ako na maanuhan to, bubungan. Hindi ko lang alam yung dito lalagyan pa ng ano. Balutin pa siguro ng net yan na ano, Kuya Mitz. Lalagyan na lang siguro yan ni Junjun ng ano, ng pwedeng pagsabitan ng hook para yung net ay maisabit. Bilis na lang, i-welding na lang yan. Bilis. Shout out pala kay Edison Flores, kay Emerson Flores, ayun yung mga kapatid ni Junjun. Ganun din kay Edmond Flores ng Canada. Ayan. Brother, kailan ka uuwi? Tagal-tagal pa yata. Ang ganda na pagka ano. Actually, meron palang nagtumawag sa akin, ka-farmer, pwede ba naming ganapin dyan? Reunion ng aking mga reunion namin. Mga kaklase niya daw. Galing po siyang New York. So 2.5 months siya dito. Tagal kong kausap sa phone mga big time ang mga kaklase. Sabi ko nga, huwag mo na lang papuntahin yung mga ano, baka ako ito parang ano lang naman ito provincial style lang. Syempre nakakahiya naman. Syempre mataas na expectation nila. So sabi ko nga, kung maganda sana kung tapos na itong anong ito, at least mas may enjoy po nila at medyo may ano ng kaunti. So ayun, sabi niya titingnan natin, kikipag-usap daw siya sa mga i-reach out niya daw yung mga kaklase niya, yung mga bigatin pa naman, mga kilalang tao Sabi niya pag weekdays tol, ay weekends mapupuno yan, sabi niya. Kung ano, sabi ko di weekdays na lang natin gawin. Asintada, kailangan yan ano din, syempre finish din yan ng konti para at least matibay. Ano naiwan mo? Ha? Maglalaga ka? Ha? Mas maganda yata akong dahon ng gayabano. Sa ihi ba? Sa ihi? Abukado nga. Tsaka asal tanlad. Ayan mga farmer, balikan na lang natin. Galing talaga nito. Parang mas maganda siya, no? Ayan.
O yung mga manok natin mga farmer, tag-ulan na, kailangan na magbawas dahil uso na naman ang sakit. Pero so far okay naman po sila. Ayan. At mga pang tinotinola pa tayo dyan. Yung kabila hindi ko na bibisita. Pero may mga nakikita ako mga sisiw. So ayan, binababa siguro ni Rambo. Yung mga sisiw ako nakikita akay-akay po ng ano. Yun nga lang ay mga taas ang mortality pagka ganyan. Mas mabilis pa rin po yung parami ng naka-incubator, and then syempre full vaccine sila, nakabakuna kahit B1 eh malaki ang chance ang ano lumaki. So itong area na to napakaganda pa, dami nating pwedeng gawin pa dyan mga farmer. Hindi pa tayo magkalabasa, sabi ko nga kalabasa kahit medyo malayo na spacing, kasi kahapon galing ako dun, parang ang hirap maghanap ng bunga, ang daming bunga hindi natuloy. Pati pa itong kamuting kahoy ni Kongkong, mga siguro uugat ito dahil buwagag dito eh no. Okay. Yung kamuting kahoy yan no. Mga ilang buwan niya? 6 months? Okay. Ne. 6 months wala ka na pala nun dito. Joke lang. Ito nga makahanap sana tayo ng papaya kong no. Dito papaya. Tapos magtanim na tayo uli ng ano? Palaya ko yan. Ang palaya. Okay. Pwede akong bumili, pwede na tayo maglagay kasi pagka namatayan, gugupitin mo lang yan, matutuyo yan, gagapang na naman yung bago. Tapos ito, pagkatapos ng pakwan, ang palaya na din ito kasi nagagamit natin sa pakbit eh, di ba? Ito na ako yung bilhin mo kaya. Na? Buto. Buto na lang. O yun naman pala, de-order na lang ako ng buto. Meron na palang mabibili naman dyan. Mahal kasi ng buto. O sa bagay. O yung pahinog natin dyan, di ba pwede? Bibigyan ko yan. Second na lang no? Oo no. Pwede. Kain na muna. Mezzogiorno na. Mezzogiorno. Sabi sa Italiano. Tingnan muna natin yung patubig natin. Ayan, nandito na po yung mga nag-pick up pala ng lechon. Ayan. Saan nyo pa pala dalhan niya? Bulacan kami. Bulacan. Pero may binati ako na taga Orani. Si... pangalan? Valenzuela yung apelido? Hindi, Martin kami. Martin. Si Bebe talaga. Ba yung na may nasyan sa akin. Happy birthday, shout out. Happy birthday sa tata namin, Rufino Martin. Ayun o, Tata Rufino Martin pala. Bulacan. Matungaw, Bulacan. Palagay ko yung kaninang umaga siguro yung dinuluto. Ayan. Happy birthday, Tata. Happy birthday po. Shout out din sa mga tropa namin sa Dubai Roadies. Ayan, kita naman. Ayan, thank you. Going to Bulacan pala. Itong makulit kong anak. Ayan mga farmer, magme-message daw pala si Kuya Mitz. Balikan natin itong magme-message daw si Kuya Mitz kung bukas makakapag ano sila, makakapagbubong. Parang mataas banda doon ano. Hinabol kasi nila yung level. Ang problema niyan, ang taas na masyado. Dapat hinabol na lang nila yung gaano kaano yung lupa no. Ang taas na nung naan doon. Mahabol tayong tambak niyan. Pag ganun talaga yung lupa. So ayan na yung ginagawa ni Junjun, yung pagkakapitan ng ano, talagang pinakatibay pa. Kung ako isang ganun na lang eh. Dinalawa niya pa oh. Kakapitan niya ng ano, ng palo China. Ayun. Kung ako ganyan na lang yan, okay na yan. Kasi kakapit din naman doon sa dulo, kakapit din dito. Pero dinalawa niya pa, mas matibay.
Kumuha tayo ng sampasampalukan. Dami pala rito. Napakarami palang sampasampalukan dito. Ayan o, yung mga maliliit. Ayan pa. Ito, yun ang sinasabi niya ate na may buto siya sa ilalim. Ayun o. Ayun yung buto niya. Meron nga siyang buto. So ito na nga yun. Iniinom nila to kaya lang napakapait. Pero napakaganda daw sa kidney. Ayan, kidney stone. Tapos ayun, ang dami oh. Sawa si ate dito. Pati doon marami din. So ano lang, pag umulan mga farmer, ayan mamaya ikukuha ko siya. Dami ha. Sinend ko nga sa kanya eh. May chokotoy oh. Sa mama kay Papa yan, tapos biglang nagyayaya na naman. Pupunta yan doon kina Queen. Pupunta dito. Yayaya na naman yan uuwi. So sana ano, may time sin na Kuya Mitz bukas at free yung tao niya. Kasi marami naman siyang tauhan eh. Maraming tauhan si Kuya Mitz. May iba-vlog natin at mai-promote din ang kanyang Kubo D&S Bamboo Crafts. Ayan. So bukas, ito naman ang gagawin niya habang may nagbububong. 2 days din ha, farmer. Kasi kahapon lang sinimulan yan eh. 2 araw din ginawa. Saktong sakto ano. Ayun, malalagyan niya na ng bubong yung kabila din. Ayos. May nag-comment, pwede rin naman daw pinturahan bago i-welding. Ang problema po pagka hindi kumakapit yung dahil gawa ng pintura, hindi na po gaanong nawe-welding na hindi na naluluto. So yun ang advantage po ng pipinturahan mo. Tsaka ang hirap po ang hirap i-welding gawa ng hindi na nagdidikit yung metal to metal na may cover na siya eh. So mas mahirap pong i-welding. Tapos at the same time hindi ganun kaganda na rin yung kapit. Kaya mas prefer po nila na i-welding na lang yan ng as is muna bago pinturahan. Tandaan mo ka ba na tayo? 7 feet. Dito makabay ha. Puputol naman. 7 feet na 4. Sa upuan papayam, ano pong maganda? Di uno na lang na standard ano? Hindi yung 3/4 lang ano? Mas matibay yan. Makapal na. Makapal na no? Upuan. Paano nang lalagyan natin? Paba ng paganyan. Paba na. Sandalan, pabang paganyan. Pati yung... Rienda muna. So ayan yung singaw niya oh. Ayan yung ventilation niya dito, ayun oh. Anong sukat? Ilang sukat yan papaya? May 12 inches po yan? Wala. Almost na. 25 lang. Gis. So gis daw. So at least ayan na po ang may singawan po. So mainit man ang panahon, pag umangat yung init ng hangin, magkabila may labasan siya. Hindi kagaya ng 4 agwas, hindi makakalabas yung init ano? Kulong. Yun naman ang disadvantage. Kaya maganda din po itong design na to. Ventilation wise lamang. 'Di ba? Ayos.
maganda. Uwi na tayo. Ay, kukuha pala ako ng ano, kampasampalukan dito. Ayan, oh. Oh. Ito, kinuha ko para laging fresh. Tara, iwanan mo na si Lolo. Tara, nakikain ka pa dyan. Halika na, nakimerienda pa to. Na? Ano? Ano yung tawag yan? Ah. May ganyan tuta. Kaya bangga ka. Oo nga. Tara na. May ganyan kaya hamburger. Lakad ka na lang tayo, no? Bakit? Wala tayong sasakyan. Ibas na lang. Ha? Ibas na lang. E-bike si Lolo na andoon eh. Si Lolo mag-e-bike. Oh. So ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po. Bukas abangan natin yung kung matutuloy si na Kuya Mitz. Ayan. Oh, ayan ang problema natin, oh. Tutubig dito. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.